Mga sakripisyo ng isang OFW. Ikaw ba'y nangangarap makapagtrabaho sa ibayong dagat para mabigyan mo ng magandang kinabukasan ang iyong mga mahal sa buhay? Kung gusto mong malaman ang mga sakripisyo ng isang OFW sa ibayong dagat, halika samahan mo ako. Ako si Billy Sioson, may 13 taong karanasan bilang OFW sa United Arab Emirates at ngayon ay isa ng entrepreneur dito sa Pilipinas. Bago ko ito simulan, meron muna akong kwento. Nung nag-uumpisa pa lang ako sa United Arab Emirates bilang isang merchandiser, isang malaking kumpanya ng mga electronic diyan sa Dubai, naging mahirap para sa akin dahil first time ko lang na nag-abroad. Unang-una, pagsimula ko pa lang ng trabaho ay na-homesick na kagad ako dahil iba't ibang nationality yung kasama ko at nasa loob kami ng isang counter, nahihirapan akong bumenta. Pagka naman dumating yung araw ng opisina namin or office day, ay napapagalitan ako dahil mababa ang aking nagiging benta. Siguro dahil nag-a-adjust pa ako at hindi ko pa kabisado ang mga ugali ng mga kasamahan ko sa counter, kaya nahihirapan ako. Pero na nalampasan ko naman yon hanggang sa nakakabenta lang ako araw-araw, napapasama pa ako sa mga top seller do'n sa store. At lumipas nga ang isang taon ay na-recognize naman ng opisina ang aking very good na performance nung panahon na yon. Sumunod na mga sakripisyo ko noon ay yung mataas na bilihin kasi ang palitan pa noon ay 15 pesos into 1 dirham. Sabi ko, kada may bibilin ako na medyo mataas ang presyo, ikino-convert ko pa. Hindi rin naging madali sa akin ang mag-ipon ng mga panahon na yon kasi may utang akong naiwan sa Pilipinas, kailangan ko muna siyang bayaran. Kaya inabot pa ng 3 taon bago ako makapagsimula ng pag-iipon. At pagkatapos ng ilang taon dun, nalipat naman ako diyan sa Sindaga. Sa Sindaga, naging maayos naman ang trabaho ko diyan at naging maganda ang benta ko kahit hindi araw ng shopping festival, ay nakakabenta ako ng marami. Hanggang sa na-promote ako sa opisina bilang supervisor ng, ng merchandising. Nung nalipat ako sa opisina, nalungkot na naman ako. Nalungkot ako hindi dahil na-promote ako, nalungkot ako kasi nagkaroon ako ng 2 araw na day off. Mas lalo ako naho-homesick pag nasa bahay ako. Kaya ang ginagawa ko noon, pagkatapos ko magsimba ng Friday, dumadaan ako sa opisina at nagche-check ako ng mga merchandiser gamit ko ang telepono sa opisina. Kaya nagtataka sila. Ang sabi nila, "Oh, Friday na, bakit nagtatrabaho ka pa?" Dahil nga siguro sa inip ko, ipinupunta ko na lang sa opisina. Ang iba pang sakripisyo na naranasan ko ng mga panahon na yon ay yung pagbaba ng dirham sa palitan ng peso. Kasi kailangan mo magpadala ng ganong amount pero yung yung conversion nun sa dirham ay malaki na. Kaya lumiliit yung naitatabi ko, yung naiiwan ko para sa sarili ko kasi nga bumaba ang palitan. Ang mahirap pa doon ay yung 'pag nagbabakasyon ka tapos babalik ka, lalo yung unang-unang bakasyon mo, pagbalik mo parang gusto mong magpakamatay kasi sobrang lungkot. Kaya naman kung sakaling mapupunta kayo sa ibang bansa para magtrabaho, kailangan yung paghandaan emotionally ang mga pagkakataon na uuwi kayo para magbakasyon at makasama ang pamilya ninyo. Isa pang mga sakripisyo yung pag-uwi mo sa bahay, halimbawa galing ka nga ng abroad tapos yung mga kaibigan mo, halos lahat 'yan nag-aabang pasalubong. Dapat ano hindi mo sila sanayin na lagi kang may dalang pasalubong para kada uuwi ka hindi sila maghahanap sa'yo. Kaya naman nung nagdesisyon ako na umuwi na, hindi na talaga ako nagdala ng pampasalubong para naman malaki-laki yung maiuwi kong pera para sa pamilya ko. Kaya kung makakapagtrabaho kayo sa ibayong dagat, ito yung mga halimbawa ng sakripisyo na kailangan niyong paghandaan bilang isang OFW. Unang-una, yung pagiging malayo sa pamilya, homesick. Kailangan niyong ihanda yung sarili niyo diyan. Kailangan niyong libakin yung sarili niyo para tumagal kayo sa pag-abroad. Pangalawa, diskriminasyon sa trabaho.
Yan kasi kadalasan yung mga nararanasan ng OFW lalong-lalo na kung may ibang lahi kasi minsan feeling nila superior sila sa iyo. Sumunod, yung mataas na bilihin. Minsan kailangan mo na nanghihinayang ka pang bilhin kasi nga nagko-compute ka. Napakahirap kasing kung bibili ka tapos magko-compute ka, kadalasan hindi mo mabibili yan. Pero kung kailangan mo, bilhin mo na. Yan. Sumunod, yung hirap ng makaipon. Importante na makaipon tayo dahil kung halimbawa magkaroon ng emergency, meron ka kagad mahuhugot. Kadalasan po diyan merong magkakasakit sa mga mahal mo sa buhay, wag naman sana, or may mawawala, kailangan mong umuwi, wala kang pamasahe, dapat magtatabi ka talaga ng pera para sa mga gano'n. Sumunod, yung ang pagbabakasyon, kagaya ng nabanggit ko kanina, 'pag uuwi ka, lalong-lalo na sa unang mong pag-uwi, halos lahat, pati kapitbahay mo, nakaabang 'yan para mabigyan ng chocolate. Huwag mo silang sanayin. At kung magtatagal ka pa sa pagtatrabaho sa ibayong dagat, mas marami pang sakripisyo na dapat mong paglabanan. Kaya naman naniniwala ako na dapat itong malaman ng mga taong gustong magtrabaho sa ibayong dagat para mapagandaan nila ang anumang uri ng sitwasyon na pwede nilang kaharapin sa ibayong dagat. Bakit ko po ito ginagawa? Para matulungan natin ang mga kababayan natin na mapagandaan ang mga sakripisyo na pwede nilang pagdaanan pag sila'y nasa ibang bansa na. Ang kalaban kasi natin dito ay yung mga pagsubok at sakripisyo na nakakaharap natin sa araw-araw. Kaya samahan ninyo ako na maipaalam sa mga gustong pumunta sa ibayong dagat na marami silang pwedeng masakripisyo sa pagtatrabaho sa ibang bayan. Anumang hirap o sakripisyo, lagi mo lang tatandaan na ito'y para sa kinabukasan ng iyong mga mahal sa buhay. Siya nga pala, inaanyayahan ko kayo na pag nagawi kayo rito sa Valenzuela, nandito lang po ang aking negosyo at ang pangalan niya ay Birdie's Bake Shop. May mga iba't ibang klaseng tinapay po ang aming itinitinda at sa ngayon po ay mga basic bread pa lamang ang aming mga ginagawa. Pero gumagawa rin po kami ng egg pie, pianono at iba pang uri ng mga pastries. Pero sa ngayon po nasa basic bread lang po muna kami. At muli po kung kayo'y magtatrabaho sa ibang bansa, lagi nyo lang pong tatandaan ang verse na to, Colossus 3:23, na ang nasasaad po ay kung kayo'y magtatrabaho, isipin yung naglilingkod kayo sa Diyos at hindi sa tao. At lagi niyo pong tatandaan na ako si Billy Sioson, kasama ninyo sa pagbabago ng mundo. Maraming salamat po.